Hello, what up? Once again, another day, another verse na naman tayo. So, day 169 and our verse for today is makikita natin sa Psalms chapter 77 verse 16. Ang sabi dito, nakita ka ng mga tubig, O Diyos, nakita ka ng mga tubig. Sila'y natakot, ang mga kailaliman man ay nayanig. Nung nabasa ko tong verse na to, ang naisip ko yung mga tubig na nahati or sumunod sa Panginoon. Kagaya ng Red Sea, hinati ng Diyos. Yung Ilog Jordan, di ba? Nakadaan din sila doon sa Ilog Jordan. Naalala niyo yung naglakad si Peter sa tubig, di ba? Tapos, nung pumunta na sila doon, tumigil na rin yung bagyo. Yung bumabagyo, tapos natutulog si Jesus, tapos ginising siya ng mga disciple, tapos sinabi ni Jesus na peace be still, sinabi ni Jesus, peace be still, and then tumigil yung mga bagyo. Nung nabasa ko to, naalala ko yung mga time na sumusunod even ang ilog, ang dagat, di ba? Sumusunod sila sa Panginoon. And even the water trembles sa isang salita ng ating Panginoon. Tapos bigla akong na-realize, kung ang dagat at yung mga tubig na yun ay merong takot or pagsunod sa salita ng Panginoon, paano pa kaya tayo, no? Na-realize ko sa verse na to, saka doon sa mga story na yun, na even itong mga to, mga dagat, kahit gaano kagalit yung mga dagat sa sobrang lakas ng bagyo or sa sobrang lakas ng mga alon, di ba? Kapag sinabi ng Lord, sumusunod sila, at na-realize ko dito na si Lord ay karapat-dapat talagang igalang at katakutan. Nawa itong verse na to ay magpakita sa atin ng karagdagang reason kung bakit natin dapat igalang ang ating Panginoon. Dahil siya ay isang makapangyarihang Diyos at sinusunod siya ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ang problema lang sa ating mga tao, bakit even yung mga karagatan, even yung lahat ng the stars, the moon, even lahat ng mga nilikha niya ay sumusunod sa kanya? Bakit tayo minsan hindi natin magawang sumunod sa Diyos? Bakit tayo ang pinapakita natin ay parang ang Diyos ay hindi karapat-dapat para igalang? Wala tayong pakialam sa Kanya, hindi tayo sumusunod sa mga pinag-uutos niya, wala tayong pakialam kung hindi tayo sumasamba sa Kanya, sa kabila ng mga pagmamahal niya sa atin, hindi natin siya minamahal, di ba? Hindi natin siya pinapakilala or pinagmamalaki sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Kapag nasanay na tayong gumawa ng kasalanan, and minsan mas nai-enjoy pa natin gumawa ng masama kaysa ng mabuti. Mas nai-enjoy pa natin na sumunod sa pinag-uutos ng ating sariling kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya yun, imbis na mapalapit tayo sa Kanya, napapalayo tayo. Pero kapag ikaw ay may banal na takot sa Diyos, unti-unting nababago yung pagkatao mo. Ang dami kong kakilala na dating masasamang tao, even me, di ba? Somehow may pagbabagong naganap sa kanilang buhay. And kung tatanungin natin kung bakit sila nagbago or kung bakit ako nagbago, dahil hindi lang yun sa sagawa lang ng kanilang mga sarili, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, sa patuloy na pag-aaral nila at pagbabasa nila ng Bible, ng salita ng Diyos at pagsunod nila dito. Totoo yung sabi sa Proverbs 19, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Dati wala tayong pakialam sa sasabihin sa atin ng Diyos. Wala tayong pakialam at hindi tayo natatakot sa Kanya. Pero simula nung nagkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya, nagagawa na nating sumunod sa mga pinag-uutos niya. Yes, hindi siya madali, mahirap siya, and sometimes imposible. Pero hindi mo alam kung saan nanggagaling yung power mo para tumugon at sumunod dito ng totoo. Nuturuan tayo ng Diyos kung paano mamuhay ng tama. Ito yung klase ng takot na nagtuturo sa atin na umiwas sa masama, umiwas sa kasalanan, maging mapagpakumbaba at sumunod sa Kanyang kalooban para sa atin. Ang katotohanan kasi mga kapatid, kapag tunay kasi na kinilala natin ang Diyos, nagkaroon tayo ng takot sa Kanya,
mas nagiging maingat na tayo tungkol sa ating pananalita, sa ating mga kilos at ginagawa, at pati sa ating mga pagdesisyon sa buhay. Kung ang mga karagatan ay may takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang salita at sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos, nawa tayo ganun din. Nawa mas mahalin pa natin ang Diyos at sumunod tayo sa mga pinag-uutos niya. Nawa magkaroon din tayo ng malalim na respeto sa kanya at pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pati na rin sa kanyang kabanalan. Nawa ma-realize natin sa verse na to kung gaano ginagalang ng mga karagatan, ng mga ilog, anumang klaseng tubig ang Panginoon. Lahat ng creation niya ay gumagalang sa Panginoon. Nawa magkaroon din tayo ng paggalang sa kanya kagaya ng paggalang ng iba pang mga creation. Magkaroon ng banal na takot sa kanya dahil ang Diyos ay dakila at karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na igalang, at karapat-dapat na sundin ang lahat ng kanyang mga pinag-uutos. Hayaan natin na baguhin niya ang ating buhay para sa ikabubuti rin natin. So God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong ito.